Mamamatay akong hindi man lang nakikita ang ningning ng bukang liwayway sa aking bayan. Kayong mga makakakita, salubungin ninyo siya at huwag ninyong kalimutan ang mga tao na lumok sa dilim ng gabi. Isang araw, ang magkapatid na Rina at Rita ay naglalakad pa uwi galing ng paaralan nang biglang Ew, yuck! Ba't mo papupulutin yan? Halos wala namang halaga yan eh. Also, that's dirty na kaya? Sayang kasi to, kasi may kasabihan nga na bawat barya ay mahalaga, tsaka hindi mo ba alam na nasa piso si Jose Rizal? I don't care, Rina. That's for all this lang, no? I'm a Gen Z, duh! Meron nga kaming reporting bukas sa Rizal eh. But never mind, di ko naman magagamit yan pag nagtrabaho ako eh. Huy, ano ka ba? Pambansang bayani natin yan. And so? Let's go na, Rina. It's so hot na, oh. I don't like magka-sunburn. Napaka-arte mo talaga kahit kailan. Gabi na nang makarating sa kanilang bahay si Rina at Rita. Napagpasyahan ni Rina na matulog na agad dahil siya ay may umagang klase kinabukasan. Kukuha sana siya ng tubig nang may nakita si Rina na gumugulong na piso papalapit sa kanya. Piso again? Pakalat-kalat naman. Ay, makatulog na nga. Sa kalagitnaan ng pagtulog ni Rina ay nagising siya dahil sa pagtabik ng isang estranghero. Binibini? OMG! Asan ako? Ano ang iyong pangalan, Binibini? Sino ka? Ako si Pasiano at naririto ka sa aming bahay. Bahay niyo? Natutulog lang naman ako sa kwarto ko ah. Tsaka pa siya, no? Wow ha? Rizal lang ang peg? Paumanhing Binibini. Marahil hindi ko mawari ang iyong sinasabi. Anong lingwahe ang iyong ginamit? Ay nako, never mind. Teka, anong oras na ba? Baka malate pa ako kay Sir Lino. Sa kalagitnaan ng pag-uusap nila Rina at Pasiano, may mga narinig si Rina na boses ng bata at ng isang ginang na tinuturuan na magbasa. Pepe, anak, halika na rito at tuturuan kitang magbasa ng mga titik. Inay, tatapusin ba natin ang pagbabasa sa aklat na ito? Sa kabilang banda, gulong-gulo ang isip ni Rina sa kanyang nakikita at tila'y bumalik siya sa nakaraan. Binibini, anong nangyari? Bakit tila'y kayo natulala? Oh my gosh! Don't tell me nag-time travel ako! Kuminahon ka, Binibini, at ikay hindi ko maintindihan. Ano? Diyos ko, paano nangyari to? Ang ngalan ko ay Pasiano Binibini at ito ang aking ina na si Teodora at ang pangpito sa aming magkakapatid na si Pepe. Pepe? Jose Rizal? Really? Why him? Pwede naman si Taylor Swift na lang eh. Why Rizal? Lipas ang ilang araw na tila hindi pa rin lubos maisip ni Rina kung paano ang kanyang gagawin pabalik ng taong kasalukuyan. Mukhang siya'y nananaginip pa rin at pinipilit niya ang kanyang sarili na isiping hindi totoo na narito siya sa panahon ng ating bayani na si Dr. Jose Rizal. Binibini, halika, onyente a la mesa. Yes? Ang ibig ko'y halika, sumali ka sa hapag. Tahimik na kumakain ang dalaga nang kausapin siya ni Saturnina. Sa kanang bahagi ng lamesa ay si Narcisa, ang sumunod kay Pasiano, at si Olympia na pang-apat na anak. Ilan kayong magkakapatid? 11 kaming lahat. Ako ang panganay at sumunod naman si Pasiano. Si Lucia at si Maria naman ang ikalima at ika-anim. Si Pepe ang ikapito at ikalawang lalaking anak. Ang sumunod ay si Concepcion. Ngunit siya'y namayapa na nung 3 taong gulang pa lamang siya. Ito naman si Josefa at si Trinidad naman ang ika-9 at ika-10. At ang pinakabata ay si Soledad. Ang gawin niyo naman ho pala. Pwede na kayo ma-featured sa KMJS ha? Sino nga po pala ang ama ninyo? Hindi ko pa ho siya nakikita eh. Ang kanyang ngalan ay Francisco. Pinakabata rin sa 13 magkakapatid ang aking ama. Ngayon nasa Maynila siya. Teka, ano ba ang pangalan ng lugar na ito? Nandito ka sa Kalamba. Lumipas ang ilang araw at paulit-ulit siyang nagising sa iba't ibang taon kaya nasaksihan niya kung paano lumaki ang ating bayani. Tinanggap siya na tagapangalaga ng kanilang tahanan habang naghahanap ng sagot si Rina kung paano siya makakabalik. What if magtanong ako kay Rizal kung paano ako makakabalik? Since, mas matalino naman, di ba? Ate, sino ko kausap mo? Ay, wala yun, be. Wala naman. Natutuwa lamang ako sa angking talino ng iyong Kuya Pepe.
siyang tunay kong ate. Nagsimula siyang mag-aral sa edad 3 sa pamamagitan ng aming ina. Ang isa sa kanyang tagapagturo ay si Maestro Celestino. Ito na sila sa litrato. Sina Maestro Lucas Padua at si Leal Monroy ay isa rin sa mga tagapagturo niya. Hindi kinakaya ng 2 MB brain cells ko. Ang galing ni Lolo Rizal. Kailangan ko siyang makita. Total, he's the reason kung ba't ako nandito. Narinig niya kaya yung bratinela attitude ko kaya dinala niya ako dito. Pero ano naman kung matalino si Rizal? Aanihin ko naman yun. Yung cellphone ko sa bahay naka-charge. Kaya okay mo Tales. Di pa din ako nakapag-replay sa crush ko. Gusto ko nang bumalik sa mundo ko. Unti-unting nadilim ang paningin ni Rina at tila siya ay tinantok. Ilang minuto lamang ay nagising siya sa ibang lugar at si Jose ang kanyang kasama. Teka, nasa ibang lugar na naman ako? Ito ba ang dating Ateneo? Wow, ang ganda. Binibini? Sino ka? Bakit nasa Ateneo ako? Naririto ka sa Silid-Aklatan. Napansin ko kasing nagugulumihanan ka, kaya ikaw ay ako nilapitan. Ako nga pala si Jose Protasio Rizal Mercado. Lonzo Rialonta. Maaari ko bang malaman ang iyong anong Binibini? Rina ang pangalan ko. Pero totoo bang ikaw yan? I mean, dito ka talaga nag-aaral sa Ateneo? Alam ko sa San Juan de Letran ka dapat mag-aaral, diba? Nakakapagtaka at alam mo ang paaralan kung saan dapat ako mag-aaral. Ngunit tama ka, Binibini. Ngunit mas desidido ako na mag-aaral rito sa Ateneo at kumuha ng kursong Land Surveyor. Ako din ay kumuha ng pribadong pag-aaral sa kolehiyo ng Santa Isabel para sa lengguaheng Espanyol. Ito ay pinamumunuan ng mga Jesuita. Dito ko rin pinalawak ang aking pagkatuto sa pagsulat at ang aking advokasya. Ako rin ay sumali sa ilang organisasyon katulad na lamang ng Sirkulo Hispano-Filipino na naglalayong ipahayag ang relasyon ng Pilipino sa mga Espanyol. OMG, ngayon ko lang naalala. Kailangan ko nang bumalik kasi may reporting pa kami kay Sir Lino. Ganun ba? Pwede bang magtanong? Gusto ko nang makauwi sa amin. Alam mo ba kung paano ko makakabalik? Sandali, saan ba ang iyong tinitirahan para ikaw ay matulungan ko na makabalik sa inyo? Taga Quezon City kasi ako eh. Alam mo ba yun? Ano ulit, Binibini? Quezon City, wala ang lugar na yan dito. Kahit ikaw ay magtanong sa ibang bayan, wala ang sinasabi mong lugar na iyong pinagmulan. What? How could I go back na? What? Nagsasalita ka ng Ingles? Saan mo yan natutunan? Tila nakakamangha dahil dito sa ating bayan ay hindi maaaring mag-aral ng ibang lengguwahe ang mga kababaihan. Ngayon ay aming pagtatapos sa taong ito. Ako ay nagkamit ng kawad gantimpala na sobresilente o pinakamahusay at 5 medalya. Ay pak! Bongga ang lolo mo. Ganun ba? May itatanong po pala ako. Alam niyo po ba itong barya na... Binibini, andito ka sa aming paaralan, ang Universidad ng Santo Tomas. Bakit ka na pa rito? Ikaw ba ay may bibisitahin? Paumanhin, ngunit ang kababaihan ay hindi pwede rito. Ay grabe ang pagiging misogynistic ng mga tao dito. Teka, asan na nga ba si Lolo Rizal? Si Pepe ba? Teka, tatawagin ko siya. Anong may tutulong ko sa iyo, Binibini? Hindi mo ba ako nakikilala? Ipagpaumanhin mo, Binibini, ngunit hindi kita nakikilala. Wala. Hindi na mahalaga. Ito ba ay ang Universidad ng Santo Tomas? Tsak nga na sobrang ganda ha? Ano nga ba ang program? Kurso na kinuha mo ito. Sa kasalukuyan ay nag-aaral ako ng medisina. Sunod naman ay ang physics, chemistry at natural history. Isa ako sa 28 lalaki na mabigyan ng pribilehiyo na kumuha ng kursong pag-aanda para sa unang taon ng aking pag-aaral. Hindi napansin ni Rina na unti-unti na niyang nakukuha kung paano magsalita ang mga tao sa taon ni Rizal. Nakarating siya sa ikalawang paaralan nito na kung saan nakilala rin niya ang matalik na kaibigan ni Rizal na si Mariano Katipunan. Oo nga pala Pepe, wait lang, may papakita ko sa'yo. Sinubukang kuhain ni Rina ang barya ngunit wala ito sa kanyang bulsa. Teka, nawala. Asa na yun? Ano itong kaguluhan na ito? Bakit may kapabihan dito sa loob ng ating paaralan? Sige na po, aalis na po ako. Teka sandali, isa ka ba sa tumutulig sa simbahan? At tila ba iba yung winawari? Ikaw ba ay dayuhan? Hindi ho ako dayuhan. May nais lamang akong makausap para makabalik ako sa kasalukuyan. Kasalukuyan? Ano ang sinasabi mo iyo? Ito ang kasalukuyan. Tila iba din ang iyong kinikilos. Isa ka ba sa nag-aaklas? Hindi po, Padre. Siya lamang po ay may itatanong dahil siya po ay tila naliligaw ng landas. Hindi. Dagpin itong babae na ito. Mga Guardia Civil, kunin niyo ang babae ito at dalhin sa piitan. Wala nang nagawa si Rizal kundi tignan si Rina na dinadakip ng mga Guardia Civil.
Hindi siya pwedeng tumuligsa sa mga prayle dahil ang mga ito ang namumuno sa mga paaralan. Isa ito sa mga dahilan kung bakit pinag-iisipan ni Rizal na ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa ibang bansa. Hindi nga ako nakulong sa present life ko. Sa past life ko naman pala ako makukulong. Tulang! Tulang! Binibini. Tulungan mo ako, parang awang... Teka, Sir Lino? Ang estranghero na nakita ni Rina ay ang kanyang guro sa asignaturang Rizal. Oo, ako nga ito. Bakit ka narito? Sino ang nagdala sa'yo rito? Sir, di ko din po alam. Natutulog lang ako tapos nagising na ako dito. Tulungan mo ako, sir, please. Nakita mo na ba ang barya? Yun nga, sir. Gusto ko sana ipakita kay Lolo Rizal yung barya. Baka sakaling yun na yung maging sagot pabalik sa amin. Inalipusta mo at minaliit ang barya. Kaya naman idinala ka dito. Upang malaman mo kung ano ang ginawang sakripisyo at pag-aaral na ginawa ni Rizal upang ipaglaban ang bansang Pilipinas. Sir, promise po, mag-aaral na ako sa Rizal. Hindi ko na ipagsasawalang bahala yung subject niyo po. May natutunan ka ba sa iyong paglalakbay? Marami po. Makakasagot na nga po ako sa reporting namin sa oras mo, sir eh. Natutunan ko po na hindi ganun kadali ang dinanas sa pag-aaral ni Rizal upang maipaglaban ang karapatan na dapat tayo ang nagtatamasa noon at hindi ang mga dayuhan. Unti-unti nang nalilinawan si Rina kung bakit siya dinadala ng barya, sapagkat nais ng barya na maintindihan niya ang kahalagahan ng pag-aaral ng buhay ni Rizal. Makalipas ang ilang taon, ito na si Rina. Teacher Rina! O, naghanda na ba kayo para sa talakayan mamaya? Opo, handa na po kaming makilala si Rizal. Mahusay! Teacher, may matanda po sa pinto kanina. Pinabibigay niya daw po ito sa inyo. Parang natatandaan ko to ah. Hindi talaga kita makakalimutan. At saludong-saludo ako sa'yo, aming pambansang bayani. Dr. Jose Rizal.